Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito, ay inyong matutunghayan, ang horror action drama mystery thriller movie, na may pamagat na, Swing Low Ravage. Nagsimula ang pelikula sa magkasintahan na nagmamadali sa pagtakbo sa gitna ng kakahuyan sa kagubatan na para bang may kung anong humahabol sa kanila. Mapapansin na sobra silang takot sa hindi tukoy na kanilang pilit na tinatakasan na naging dahilan pa para magkahiwalay sila ng tatakbuhan na direksyon. Habang nagpapatuloy sila sa pagtakbo ay minalas pa na nadali ang nobyo ng isang nakahandang patibong kung saan kaagad itong tinutukan. Kasabay nito ay makikita na lang din na natunton na ang babae ng isa sa mga misteryosong individual na humahabol sa kanila na agad siyang inatake at binatak na lang palayo. Makalipas ang isang araw sa kaparehong kagubatan ay dumating ang isang estudyante ng kolehiyo at photographer rin na nagngangalang Ana para kumuha ng iba't ibang litrato ng mga hayop sa gubat. Noong una ay naging matiwasay at maayos naman ang lahat dahil lubos siyang nasiyahan sa kagandahan ng mga tanawin ng kalikasan, ngunit nang lumipat siya sa kabilang bahagi ng gubat para kumuha naman ng mga litrato ng ibon sa bukid ay lubos siyang nasurpresa nang masaksihan niya ang ginagawa ng mga misteryosong kalalakihan na humahabol sa magkasintahan kung saan walang tigil na hinahampas ng mga ito ang lalaki at may pagkakataon pa na parang kinakain pa nila ito. Natatakot man ay mabilis pa rin itong nilitratuhan ni Ana para maging ebidensya kapag nagsumbong na siya sa mga pulis, subalit sa kasamaang palad ay nakatunog ang mga aso na kasama ng mga ito kaya nagsimula na siyang nagtatakbo papalayo bago pa siya matunton ng mga nasabing misteryosong baliw na mga kalalakihan. Naging maliksi ang ginawa niyang pagtakas at nagawa rin naman niyang makabalik sa kanyang sasakyan, napapaiyak at takot na takot itong nagmaneho paalis. Nang lumingon siya ay makikita na lamang na may nakasunod na sa kanyang isang sasakyan na sinubukan siyang gitgitin, sa kabutihang palad ay nagawa niya itong maiwan at dumiretso kaagad siya sa isang istasyon ng mga pulis sa kakaibang bayan na ito. Pagkapasok sa loob ng istasyon ay dinatnan niya na wala man lang katao-tao sa opisina na kahit isang pulis ay wala siyang makita. Kalaunan nang nagtungo siya sa banyo para ikalma ang sarili ay kataka-taka na lang na biglang nagkaroon na ng isang pulis sa loob kung saan para bang inililihis nito ang usapan at hindi siya pinapakinggan sa kanyang sumbong patungkol sa isang grupo sa bukid na kumakain ng isang lalaki. Bumalik siya sa sasakyan upang kuhanin ang kanyang kamera para mapatunayan ang kanyang mga salaysay, subalit bigla na lang siyang natigilan nang makita niya sa isang sulok ang lalaking ito na kumikilos ng hindi normal at sa ilang sandali lang ay hindi niya namalayan na may isang truck na pala sa kanyang likuran na nakakabit na ang mga kadenas sa gamit niyang sasakyan. Napasigaw na lang siya ng tulong nang sinimulan nitong kaladkarin ng mabilisan ang sasakyan niya paalis, ngunit kataka-taka na kahit ni isang mamamayan sa lugar ay para bang walang may pake sa kanya. Hindi rin niya magawang makaalis at iwan na lang ang sasakyan dahil naniniwala siya na magagawa siyang matugis ng nasabing grupo kung tatakbo lang siya papatakas ng bayan. Habang patuloy na kinakaladkad ng misteryosong truck ang kotse niya ay tila hindi na siya nakapag-isip pa ng maayos at tuluyan na siyang nablangko kung saan hindi niya napansin na nakarating na pala sila sa isang liblib na farmhouse. Pagkapasok sa loob ay naghihintay na ang nasabing grupo ng kalalakihan kanina sa bukid. Inalok ni Ana sa mga ito na ibibigay na lang niya ang kanyang kamera at hayaan na lang siyang umalis sa bayan nila dahil nangangako siya na mananahimik na lang siya sa kanyang mga nakita. Subalit natatawa pa na tumutol ang parang pinakapinuno ng mga lalaki na tinatawag nilang tatay at sinabing wala na silang pakialam pa kahit malaman ng iba ang kanilang mga kahindik-hindik na ginagawa dahil ang gusto nilang makuha ngayon ay siya mismo na isang magandang dalaga. Nang marinig ito ni Ana ay nagpanggap siya na tila payag na siya na magpagalaw, ngunit hindi nila alam na may nakatago pala siyang armas na lagi niyang dala para sa ganitong sitwasyon, subalit mabilis lang itong napigilan ng nasabing pinakapinuno ng grupo.
Makikita na ang lalaking tinapos ni Ana ay bigla na lang inihulog ng ibang miyembro sa ilalim ng sahig na para bang iniimbak nila ito. Sinubukan pa niyang magpumiglas ng magpumiglas subalit mahigpit siyang pinipigilan at makailang beses lang siyang pinapabagsak ng pinuno ng nasabing grupo. Hindi nagtagal nang tuluyang nawala na ng malay si Ana ay tila nagsimulang magdiwang ang buong miyembro at nagtatawanan pa sila habang sinisimulan na nilang pagpiestahan ang walang kalaban-laban na photographer sa ibabaw ng bilog na mesa. Makalipas ang ilang oras nang magkaroon na ng malay si Ana ay nakita niya ang kanyang sarili na mag-isa nang nakatali ng pabaligtad sa loob ng imbakan ng ani. Bagaman nanghihina siya dahil sa ginawa ng mga demonyong halimaw kanina ay pinilit niya pa rin ang kanyang buong makakaya para makawala sa pagkakatali hanggat hindi pa nakakabalik ang nasabing grupo. Matyaga siyang nagpaulit-ulit na pilit na inaabot ang isang bumbilya. Bagaman hindi naging madali sa una ang kanyang naisip na plano ay sumubok pa rin siya ng sumubok. Nang magawa niya itong makuha ay dagli niya itong binasag upang magamit na pangputol sa mga nakatali sa kanyang kamay. Matapos niyang matagumpay na magawa ito ay buong tiyaga niya rin na isinunod naman ang mga nakatali sa kanyang mga binti hanggang sa tuluyan siyang magtagumpay na makaalis sa pagkakagapos. Wala na siyang naisip pang ibang gagawin kung hindi tumakbo kaagad palabas subalit napahinto siya nang may marinig siya sa bandang likod ng imbakan na humihingi ng tulong. Nang kanya itong sinilip ay napasigaw na lang siya nang makita ng mga mata niya na ito ang lalaki kanina na kanyang napatamaan at ngayon ay kinakain na ito ng mga alagang baboy sa loob. Habang takot na takot ay nagsimula na siyang tumakbo ng walang tigil habang nakayapak paalis ng farmhouse kung saan tila minalas pa siya dahil saktong bumalik na ang grupo ng mga baliw na ito at nakita nila ang direksyon na kanyang tinungo kaya agad silang nakapaghanda na sundan siya gamit ang mga motorsiklo. Nang makakita siya ng isang lawa ay mabilis siyang naglinis dito ng kanyang buong katawan at tahimik na nagtago sa isang lumang bahay sa gitna ng gubat hanggang sa naging matagumpay ang ginawa niyang pag-iwas at pagkubli sa mga miyembro ng baliw na grupo na patuloy siyang hinahanap. Nang sumapit ang dilim ay naaktuhan niya na mag-isa lamang ang isa sa mga lalaki na lumapastangan sa kanya. Habang lasing ito at tila kabaliwan na tinitira ang isang puno ng sanga ay palihim niyang ninakaw ang dala nitong tumpok ng mga bala at nang kanya itong inihulog sa apoy dahil sa matinding pressure ay nagsisabog ang mga ito at tinamaan ang lalaki. Sa pagsapit ng kinaumagahan habang patuloy na tumatakbo muli ay makikita na lamang na nakangiti na si Ana. Kahit natunton at hinahabol na siya ng isa sa mga nakamotorsiklo ay tila natutuwa pa siya. Yun pala ay may mga inihanda itong patibong sa buong paligid bago pa siya natunton ng mga ito at nagpapanggap na lang siya ngayon na takot na nagpapahabol sa kanila. Matapos niyang matanggal ang ulo ng isa sa mga demonyong ito ay kinuha niya ang dalang armas at makikita na lamang na agad muli siyang naghanda kung saan isinunod niyang tapusin ang isa pang nakamotorsiklo matapos nitong malinlang sa kanyang patibong. Nagsimula nang magtaka ang pinuno ng mga baliw na cannibal dahil wala nang sumasagot sa tawag niya sa mga radyo ng tatlo niyang kamiyembro. Nang tinawid ni Ana ang ilog sa gubat ay may nakita siyang malaking mansyon sa isang sulok ng masukal na lugar. Humingi siya ng tulong dito at agad naman siyang pinaunlakan ng matandang may-ari ng bahay na si Peter para makigamit ng telepono. Subalit nang nagtataka na si Ana dahil kanina pa iniiba ng matanda ang usapan ay nalaman niya na isa rin pala itong cannibal. Nagpanggap lang siya na wala pa rin siyang alam at nang umalis ito saglit para kumuha ng tsaa na may pampatulog ay mabilisan niyang nilagyan ng pangparalisa ang gamot na ginagamit ng matandang cannibal. Dahil rito ay unti-unting hindi na nakakilos pa ang matanda at nagsisigaw na lamang ito na hindi na siya makakaalis pa sa kanilang bayan. Kinuha ni Ana ang kotse nito at gamit ang natagpuan niyang armas sa bahay ay tuluyan niya rin tinapos ang matanda na kamiyembro ng nasabing mga kalalakihan na lumapastangan sa kanya. Matapos nito ay napapaiyak na lang siya habang nakikita sa daan ang iba't ibang mga sasakyan ng mga naunang minalas na maaaring nakursunadahan din ng grupo. Makakaalis na sana siya sa malaimpyernong bayan na ito subalit sa kasamaang palad ay naubusan pa ng gasolina ang tinangay niyang sasakyan.
Wala siyang ibang napagpilian pa kung hindi maglakad na lang talaga para makaalis. Nang mahanap na niya ang kalsada ay nakakita siya ng isang tindahan kung saan nakita niya sa loob ang pulis na pinagsumbungan niya patungkol sa grupo ng mga baliw na lalaki. Nang sinabi ng pulis na naniniwala na siya sa kanyang mga salaysay at sa katunayan ay nahanap na niya ang kanyang sasakyan at mga kamera ay nagtiwala na si Ana sa pulis na ito. Pumayag siyang sumakay sa kotse ng mamang pulis upang magtungo sa istasyon. Naibigay na rin ito ang kanyang kamera kung saan nang tinignan ni Ana ang mga litrato ay laking gulat niya na maging ang pinagtiwalaan niyang pulis ay kamiyembro rin pala ng baliw na samahan ng mga cannibal. Nagsisigaw na lamang si Ana at huli na ng kanyang mapagtanto na nagkamali siya ng pinaglagakan niya ng malaking pagtitiwala. Dahil rito ay muli lang naibalik si Ana sa farmhouse ng demonyong baliw na ito. Galit na ipinaramdam ng pinuno ang nararamdaman niyang pagkapuot sa ginawang pagtapos ni Ana sa kanyang mga anak. Matapos paglaruan ng ilang minuto ay muli siyang itinali nito at bigla na lang itong nagdala sa kanyang harapan ng isang alagang baka na mapag-aalaman na pinapakain din nila ng karne ng mga naunang naligaw sa gubat. Nang tatapusin na siya ng baliw na lalaki ay natatawa na lang na tugon ni Ana na hindi siya magtatagumpay sa kanyang balak. Walang alam ang baliw na malahalimaw na ito na nakawala na pala si Ana sa pagkakatali. Mabilis itong inundayan ni Ana kung saan ang magawa niyang makuha ang armas sa bulsa ng lalaki ay napa-atras na lang ito dahil sa takot. Habang natatawa ay gagamitin na sana ito ni Ana para matapos na ang lahat, subalit muli na namang bumaliktad ang sitwasyon nang ibinunyag ng baliw na lalaki na hawak na rin pala niya ang kanyang nobyo matapos nitong magtungo sa bayan para hanapin sana siya. Habang napapaiyak ay pilit na isinisigaw ng nobyo na tumakas na siya ngunit hindi ito sinunod ni Ana at sumubok pa itong umatake na nauwi lang sa hindi magandang resulta dahil bukod sa muli siyang napabagsak ng baliw na ito ay inihulog pa ang kanyang nobyo sa ilalim ng sahig kung saan pinagpiestahan ito ng mga alagang baboy na kumakain ng karne. Pagkatapos nito ay makikita na lumipas na ang ilang araw at mapag-aalaman na nasa isang ospital na si Ana. Ikiniwento ni Ana sa isang investigador kung paano siya nakaligtas sa kamay ng baliw na malahalimaw na samahan matapos siyang iwan ng pinuno sa loob ng katawan ng baka dahil inakala nito na wala na siyang buhay. Sa pagtatapos, bagaman hindi naniniwala ang kausap niyang investigador na may mga grupo ng cannibal sa bayan na kanyang pinuntahan ay nasambit na lang niya na sisiguraduhin niya na magbabayad ng malaki ang nasabing tumakas na pinuno ng baliw na samahan kapag nakalabas na siya ng ospital. Special shoutout kay Jerzan Obeja from Iloilo, Susan Gozem, Boy Hilaw TV Vlog, Mary Joyful Dinawanaw, Gilbert Alfaro, Marvin Raf Anan at sa huli kay Bogard Kaingin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood.